Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Alam mo, Zaldico, ang kapal talaga ng mukha mo. Uwi ka na nga ng Pinas. Yun lang naman yung hiling ng mga Pilipino eh. Ang magpakita ka, hindi yung magdadrama ka. Artista ka ba? Diba? Hindi ka naman artista eh. Oo. Tapos, babanat ka dyan sa camera. Bakla ka ba? Kaya kayo nagtatanong lang kay Zaldico. Bakla ka ba? Ang galing mong magparatang. Ang galing mong manira. Kawawa ka dahil nagpagamit ka. Diba? Kung may aso tayo sa Senado, na isang senador, meron din po pala tayong aso na nagtatago ngayon. Which is ito, si Zaldico. Bakit? Kaya takdog eh. Atakdog. Umuwi ka ng Pilipinas, yan lang. Siwalat mo yung nalalaman mo kung anong meron. Kung totoo yan, manumpa ka. Baka kampihan pa kita kung ganon. Kung mapapatunayan mo talagang totoo yung sinasabi mo. Pero alam mo, hindi ka uuwi ng Pilipinas dahil isa kang buaya. Ikaw yung pinakabuaya dito. Pinakamagnanakaw. Ikaw yun, Zaldico. Ha? Yung mga tao na namatayan dahil sa bahang yan, galit na galit sa'yo ngayon. Gusto kang sakalin sa liig. Yun yung katotohanan dyan. Gusto kang, alam mo yung yakapin ng mahigpit. Classmate na sila ni Roque. Gusto kang yakapin ng mahigpit para naman maramdaman mo yung sakit na kanilang nararamdaman ngayon. Musta biyahe nyo sa China? Musta meeting nyo? Ayun, nakausap lang naman namin si Xi Jinping. Si Xi Jinping nakausap namin eh. Kinuha ko ang ninong. Diba? Kinuha ko ang ninong si Xi Jinping. Sabi sa akin ni Xi Jinping, Wai xing xing wai xing 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 wai xing Ano ko na lang? Translator ko na lang para maintindihan ko. Diba? Nagtatanong kayo, di sinagot kita. At least, kinuha kong ninong si Xi Jinping. San ka pa niyan? Inggit pikit. Ano pang gusto mong malaman? Baka may tatanong ka pa. Baka may tatanong ka pa. Ay, ating sasagutin yan, mga pare. Isang tabi muna natin si Zaldico. Baka may tanong pa kayo dyan. Anong pang bilon nyo ng bigas kung wala na kayong payroll? Marami kaming bigas. Dito. Yung buong bahay na to, namin, puno ng bigas. Pang 3 taon. Bakit? Kasi kami bumibili ng bigas. Nasa ako-sako. Hindi kami tulad nyo na pa isa-1 kilo lang binibili. Mga DDS kayo, mga patay gutom kayo. Kami dito, pag anihan na ng palay, binibili namin yan. Para may stock kami. Diba? Para pag may DDS na lumapit sa amin, mapalamon din namin. Akalain mo, hindi kami bumibili dyan sa mga sa mga kung saan-saan. Basta pag nag-harvest na po dito ng palay, pinapakyaw po namin yan. Binibili namin. Diba? Etong si Arame B2R, pag pinakain to ng tae ni Zaldico, kakainin niya. Kasi ang sabi ni Zaldico, chocolate yan! Hindi naniwala naman yung tanga, kinain din. Alam nyo na po yung ibig kong sabihin, di ba? Tuloy natin.
Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na Si Zaldico guilty po. Kasi kung hindi ka guilty, dapat nasa Pilipinas ka ngayon. Okay? May kasabihan nga tayo. Ang problema, dapat harapin. Pero, kung tinatakasan mo ang problema mo na yan at ayaw mong harapin, anong tawag doon? Sign of guilt. Ngayon, gets nyo na. Alam nyo na. nakikita sa mga ari-ariang Sabi dito, parang wala kang respeto sa mga babae. Bakit nabuking amo mo? Wala talaga akong respeto sa mga babae. Lalo na yung puki mong mabaho. Bakit ko respetuhin yan? Alam mo, pag mga DDS, lalo na mga babae, wala akong respeto dyan. Wala akong pakialam dyan. Binababoy ko pa nga yan eh. ipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, Nako. kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Ang galing ni Zaldico. Puhunan, laway lang pala. Laway lang pala ang kapital ng animal. Diba? Mas maganda, diba? Suportahan mo ng matibay na ebidensya. Pero kung laway-laway lang, sa bagay kasi napapanis na yung laway ni Zaldico eh. Kaya nagsalita na. Ginamit na kapital, yung kanyang laway. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay Sasagutin natin to. Bakit hindi mo masagot sino may kasalanan sa nabuking na mga amo mo? Sinagot ko na kahapon. Ha? Sinagot ko na. Advance pa ako sa pinaka-advance. Kahapon sinagot ko na yan. Ngayon, hindi mo maintindihan dahil bobo ka. Diba? Sinagot ko na. Gusto mo pa sagutin ko ulit. Gusto mo i-explain ko pa ulit sa'yo? Ang bobo mo naman. Diba? Ang bobo mo, grabe. So, ang sagot ko, okay, nandun sa live ko kahapon, panoorin mo na lang. Ha? Hindi ko nakakasalanan kung pinanganak ang bobo, tanga yung nanay mo, inutil yung nanay mo, putang ina mong pamilya, hindi ko nakasalanan yan. Okay? So, ang mas maganda, panoorin mo ulit para mas maintindihan mo. May video ako kahapon, may live ako. ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya. Kahit Ang ang galing. ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basa. Ano kasi to si Zaldico? Scientist po ng Pilipinas. Magaling mag-imbento, believe ako. Zaldico, ang pinakatangan scientist ng Pilipinas. Grabe, no? Scientist na nagtatago. Walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan Bakit palpak ang plano ng amo mo? Yun nga eh. Naawa nga ako eh. Dahil sa sobrang kapalpakan ng plano ni PBBM, nakulong si Digong sa dahig. Ikaw talaga, PBBM. Napakapalpak mo talaga. Napakawik mo talaga. Ayan tuloy. Nakulong si Digong dahil palpak ka. Diba? Napakapalpak mo. Dahil sa pagiging palpak ni PBBM, nakulong si Kibuloy. Dahil sa pagiging palpak ni PBBM, nagkaroon ng warrant si Bato galing sa ICC. Ang palpak mo talaga, Pangulo! Grabe! Magkamagalala, naniniwala na ako sa'yo. Palpak yung Pangulo. Kaya na yung tatlo, magsasama-sama. ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Alam nyo, DDS, kahit ano pang comment nyo dyan, hindi kayo mananalo sa akin. Putang ina. Ako pa talaga yung sinubukan nyo. Dito sa aking live, hindi kayo mananalo dito. Dahil yung inyong katalinuhan, kabubuhan ko pa lang yan.
Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Okay. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo? Oh, totoo. Kung si PBBM ay sangkot dyan, tangina may power siya na hindi pwedeng imbestigahan yan. Pangulo siya eh. Pwede niyang hadlangan yan kung siya talaga ay may kinalaman dyan. Oh, di ba? Kung si PBBM ay may kinalaman dyan sa nakawan dyan, sasabihin niya, uy, huwag nating imbestigahan yan. Madadama yung pangalan ko dyan. Mabubutasan ako dyan. Di ba? Oo, mabubutasan ako dyan. So, ganun mangyayari. Hindi niya imbestigahan, pero dahil malinis po yung Pangulo, ayun, tinuloy niyo po yung investigasyon. Ngayon may tanong dito. Sabi niya, sino ang nasa likod ni Saldico pag kanta? Natural si Amy Marcos. Oh. Basic lang. Bakit? Ngayon, nagsalita si Amy Marcos na sabi niya, bukas may matinding pasabog kami, may malaking tao magsasalita. O alam na alam ni Amy Marcos E di kinabukasan, nagsalita nga si Saldico. Nasagot ko na yung tanong mo. Ang bobo mo. Kaya dapat ako yung maging teacher mo para tumalino ka naman. Diba? Para tumalino ka, tuturuan kita ng ayusin natin yung utak mo. Sabi pa dito, mahirap ba sagutin ang tanong ko? Putang ina, nasagot ko na nga. Ay, nako. Grabe. Eto, may tanong siya. Kailan nagkukulong ni BBM ang sarili niya? Si PBBM, hindi niya kinulong yung sarili niya at hindi niya ikukulong yung sarili niya. Pero yung baliw na si Sara Duterte, ikinulong niya yung sarili niya kasama si Zulaika Lopez. Nag-practice pong makulong. Yung sabi niya, putang ina mo! Kumuha na ako ng assassin na papatay sa'yo! Di si Sara Duterte, kinulong niya yung sarili niya ngayon. Dahil boba. Ano? Meron ka ba bang tanong? Sasagutin ko lahat yan! Tangina! Sabi ni Ayan Nazareno, adik. Matagal na akong adik. Adik sa pagbanat sa mga Duterte. Kaya nga maraming nabubuisit sa akin, pero hindi kayo uubra sa akin. Sino ang Vice President of the Philippines? Ako. Ako ang magiging Vice President of the Philippines. Dahil tatakbo ako sa 2028. Ano? Nasagot ko na ha. Siyempre sarili ko, magiging Vice President. Sa 2028, abangan nyo. Mananalo ako. Ako ang tatapat kay Sara Duterte. Basic lang yan. Panalo agad ako. Sige na. Tuloy tayo sa ating reaksyon. Ang mapapasok. Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't Bakit di mo masabi na si BBM ang Vice President? Ganito kasi yan. Lahat po ng naging Pangulo ng Pilipinas ay Best President except kay Rodrigo Roa Duterte. Napaka-basic naman. Isipin mo naman. Except kay Digong at kay Makapalang Ulo. Gloria Makapalang Ulo. Yung dalawang yan walang kwenta. Okay? Ngayon, alam mo na. Alam mo na kung sino yung Vice President. Hindi yung amo mo. pilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. All new Jollibee Burger. So anyway, yun lang. Ang saldi ko ha. Yan, may banat ang Malacanang sa'yo. May banat si Atty. Claire sa'yo. Kaya, anong desisyon mo? Patuloy ka pa bang magpapagamit sa mga Duterte? O kay Amy Marcos? Patuloy ka bang magiging aso?
Patuloy ka bang magiging aso? O hindi? Ano sa tingin nyo?